sumasagot eh. Trabaho Patrol! Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Babaeng migrante, may kakampi ka. Programang nagtataguyod, kikilala at magbibigay halaga sa mga babae, ina, asawa, kapatid at anak na nakipagsapalaran sa ibayong dagat sa adhikaing mapabuti ang kalagayan ng kanilang mga mahal sa buhay. Babaeng migrante, may kakampi ka. Programang hatid ay makabuluhang pagsasabula, talakayan at impormasyon. Handog sa inyo ng kapisanan ng mga kamag-anak ng migranteng manggagawang Pilipino. Baba! Okay, sa magandang araw po sa ating lahat. Ito na naman po yung lingkod Feni Codemos para sa ating babaeng migrante, may kakampi ka. At ang ating programa po ay hindi lamang naman nakapatungkol sa mga kababaihan. Meron din kalalakihan. Kaya lang kasi ako po yung babae dito sa programa eh. Okay, ang ating mga kasama ay from Kuwait. Magandang araw, Sir Freddy Ray DZ Marzo ng Kuwait. Live na live po tayo sa Kuwait ngayon. Magandang araw. Yes, magandang hapon po sa inyo dyan, ma'am. Okay, magandang araw sa iyo. Kamusta ka na dyan? Abay, nagtatrabaho ka pa, di ba? Sorry po, na-interview kita agad. Okay. Sir, kamusta ka na dyan? Okay lang po ito. Hindi naman kami busy sa opisina, kaya nandito lang ako sa harap ng computer. Nag-aantay ng trabaho. O sige, ako mag-uutos sa iyo ngayon. Pero sir, kamusta ang sitwasyon ngayon dyan? Hindi ba yan parang mahirap dahil alam mo yung dahil 'di ba Gulf ano yan eh, 'di ba? Gitnang silangan pa rin, 'di ba? Ang daming ngayon ang medyo nagkakagulo-gulo daw sa Middle East, 'di ba? So, diyan ba sa Kuwait kamusta ang sitwasyon? So far sa Kuwait sa ngayon okay naman dito eh. Wala nang masyadong issue or problema ang mga babae natin dito, lalo mga OFW. Tapos yung about sa tension sa Middle East, hindi masyadong ano dito eh, parang wala masyadong naririnig. Maliban lang siguro dun sa ibang mga lugar, pwede. Pero sa Kuwait, wala akong narinig na balitang parang nagre-relay lang kasi naman yung ibang makabayan na dito sa, sa YouTube, yung tungkol sa nangyayari sa Israel. Lang, pero pagdating sa Kuwait, wala namang problema. So okay lang naman. Oo. Bali, ang ngayon dito, ang tinutukan dito yung tungkol sa deployment ng mga OFW o yung mga bagong naman galing sa Pilipinas. Open na po yung Visa 18. Visa 18. Itong Visa 18. Oh, dumating na yung boss mo, sir? Sandali po, mama. Just send it to me to WhatsApp and I will check, ha? Okay. Send it to WhatsApp and I will check, okay? Okay. Tatrabaho ka na? Sige. Magpapaalala muna ako. Mayroon tinatanong. Okay. Magpaalala ka, ma'am. Sige, magpaalala ka. Magpaalala muna tayo, RB. Okay. At syempre medyo na-busy yung ating resource speaker. So magpaano ka muna, RB? Magpaalala muna tayo mula sa ating himpilan. Hello, kabayan! Kumusta? Paalis ka na ba? Kung All items that we cannot identify are libre note. Ito ang mga bilis sa inyo ni Pidos. Isa-isip ang gusto mong makamit sa iyong pagtatrabaho sa ibang bansa. Ito rin ang susi ng iyong tagumpay. Ihanda ang sarili, kabayan, sa trabaho nga harapin sa labas ng bansa. Tandaan mo, kabayan, ang iyong responsibilidad at karapatan. Ito ang gabay mo sa paggampan sa iyong tungkulin. Umangkop ka rin sa batas at kultura ng bansang pupuntahan. Ito
ang iyong magiging pansamantalang tirahan. Pangalagaan mo rin ang kalusugan. Kailangan ang malusog na pangangatawan sa trabahong gagampanan. Buksan mo ang isipan sa bagong kaalaman at kasanayan. Ito ay hagdan sa muling tagumpay. Kabayan, pakipag-ugnayan sa pamilyang naiwan. Panatilihing buo ang pamilya kahit malayo ka. Mag-ipon dahil ang katuparan ng iyong mga pangarap ay nakasalalay dito. Maghanda at magplano para sa iyong pagbabalik, kabayan, ha? May mga ahensya naman ng pamahalaan na makatutulong sa oras ng pangangailangan. Huwag kang mag-atubiling sila ay lapitan. Salamat! Sana may naintindihan kayo. Okay, balik tayo sa ating programa. And of course, nakakasama po natin dito ngayon. Live na live po tayo sa Kuwait sa pamamagitan po ni Mr. Freddy Ray DZ Marzo. Freddy Ray, ano daw trabaho mo dyan? Sabi nito si Arby, oh? Sir Freddy. Ano po, detailed po akong supervisor dito sa technical store. Store ba yung nasa likuran mo? Store yan? Hindi naman. Opisina po ito. Opisina mo. Yan. So, can you give us an update regarding ano bang issue ngayon? Ano ba ang mga nangyayari ngayon sa Kuwait? Sa ngayon, ang pinagkakaabalahan ng mga dito is yung pagbibigay ng job order sa mga company or agency na nag-apply dito ng mga visa 80 katulad ng mga skilled workers kasi yun lang naman ang binuksan pa nila. Pagdating sa domestic helper, wala pa po. Skilled worker. Yes, at saka yung mga medical staff. Okay. Yung pag sinabi mong skilled worker, ano-ano tong mga to? Pag sinabi mong skilled workers, ano ba ang mga trabahong kinukuha nila ngayon? Bawa yung mga ang nasa akin, binigay sa akin na kopya, lalo kay Ma'am Ana Del Mundo kasi ang inopen niya is mga nurses, radiologists, may mga dental assistant, laboratory technician, yan, yung mga nasa kanya sa job order niya. Tapos meron ding open na yung mga waiter, waitress, mga chef, cook, cleaners, yan. Cleaners. Cleaners ba sa ano ba yan? Mga cleaners ay sa parang anong category niya? Pagka cleaners, hindi ba yan parang mga domestic worker din? Hindi, ito kasi may aasayan sila sa mga hospital eh. Cleaners sa hospital cleaners sa hospital. Yeah, okay. Yeah. So, sige. Yun pa lang muna ang bukas. So, wala pa talaga domestic worker? Wala pa po. Okay. Tapos, open na rin po yung yung sa mga salon. Yan. Yung mga beauticians, artists, mga ganun po. Yan. Okay. Yan. Mahigpit lang po dito yung sa spa na hindi na pwede mag-hire ng mga LGBT. Yun ang pagkakasabi. Kasi dahil po siguro sa maraming problema na nangyari sa mga nakaraan, kaya si MWO ayaw na nila mag-hire ng ganun mga classic position lalo pag-involve ng mga LGBT natin. Pero sa babae pwede. Yung mga massage therapist na babae pwede po yun. Siguro after 1 week magkakaroon ng yan kasi meron kaming isang kasama ko si Azul, meron siyang client na mag-hire ng mga t-shirt nga po, artist, massage therapist, pero po, yun po yun. Yun, okay. So, ibig sabihin, tuloy-tuloy na yan, no? Sa susunod naman siguro, mga domestic worker na, ano? Siguro po, ma'am. Ganun po siguro mangyayari. Kasi, so kailan nagsimula yung sa skilled worker natin, sir? Last week lang po. Nag-open yan, last week lang. So, maganda yan. Para maganda sa mga po di Philippines kasi siyempre marami pa talagang umaasa at gusto rin makabalik dito. Siyempre, wala naman sila ibang ipapuntahan.
So parang ang ginagawa daw ngayon ay pinapabuti ang kondisyon ng mga sa labor contract. Kaya siguro natagalan din no? Kasi gusto nila yung mga OFW sa Kuwait ay masiguro nila yung proteksyon at karapatan, right? Diba? Ang mga bagong patakaran. Marami silang mga bagong patakaran, di ba? Para lang sa proteksyon ng ating mga manggagawa diyan. Tama? Kasi dapat po 'yun, tama po. Dapat lang. At syempre, para maging maayos, di ba? Yung pag-asikaso ng visa, okay na rin man. Sir? Sa palagay ko, okay naman. Wala naman ako narinig na problema sa ano. Dito lang kasi po ngayon sa ngayon, kasi marami tayong mga kababayan na, di ba, naghahanap ng mga trabaho. Tapos yung mga visa kasi nila po, hindi basta-basta ba hindi matransfer. So kung wala silang malilipatan, obligado silang uuwi. Kasi ang visa intent dito po, iba-ibang kategory. Merong visa na hindi ka basta pwedeng inabat tulad yung project visa. Hindi ka pwedeng mag-transfer sa ibang visa. May mga kanya-kanyang kategory po kasi. Yan. Kaya doon nagkakahirapan ng pasok ng mga worker natin. Okay, ito project visa. Ano pa yung susunod? May mga Mubarak Al-Kabir visa, mayroong pang ministry visa. Iba-iba, hindi pwede yung mga ganyang visa, hindi pwede lumipat sa isa. Kumbaga sa pag project visa ka, dapat lilipat ka sa project visa rin. Okay, kung wala ka mahanap na trabaho, paano yun? Okay. At syempre, yung pagtulong sa mga marami ba rin bang naka-detain? I mean, dyan sa shelter natin dyan sa Kuwait? Sa palagay ko, meron pa rin siguro kasi nga, non-stop naman po yan eh. Non-stop naman po ang pagtanggap nila ng mga lumalapit sa kanila na para makauwi, lalo yung mga wala ng visa. Meron din tayong mga kababayan dito na, ang tawag dito, undocumented kung tawagin. Marami dito. Marami pa rin. Marami pa rin. Yon. At, kamusta naman ang lagay? Anong sitwasyon ngayon dyan? Okay naman? Pwede pa rin So far, sa ngayon, okay pa naman po mga nangyayari dito sa ngayon. Mas naging okay na kasi dati kasi nung araw, dahil wala pang job order na approved ng OWA, talagang problemado yung mga agency dito. Lalo kay katulad si Ma'am Ana Pimentel kasi ang hinahire niya is yung mga medical staff. Oo. Siyempre, di ba hirap? Isipin niyo po yun. Na ilang taon na? Almost 2 years. Oo. Pero sa ngayon, sino ang pinakamarami? Sino ang pinakamarami nakakuha ng mga job, JO? Si Ma'am Ana del Mundo kasi siya po ang may-ari ng ADM International na popular dito sa Kuwait kasi siya po yung nagre-recruit po ng mga medical staff, mga nurses, laboratory technician, mga gano'n, iba-ibang position sa hospital. So ito siya po ay talagang number 1 dito. Pero ibig mong bang sabihin, dito meron siyang agency rin dito, right? Yes po, meron siya dyan sa Manila. Sige. Okay, sige. Ngayon, pero ang domestic worker wala pa. No? Wala pa po. Yun, siguro Marami next pong time. lumalapit sa akin na gustong bumalik. Actually ba, maraming lumalapit sa akin na mga umuwi na gustong bumalik. Ang problema, wala pa naman job, visa. May mga, Sige po, kayo po. May mga kasamahan po. Kasi ganito po yun. Di ba, since nandito ko sa Navy, may mga official dito na humihingi. Sabi, bigyan mo kami ng kasama sa bahay. Sabi ko, we will wait kasi wala pa ka akong GO. Oo nga. Marami. Wala pa ito talaga. Po yung parang inirecord ko sa kanila, wala pa talaga po. Baka pwedeng ilapit mo na dyan kasi parang, di ba merong 6 na nangangailangan din ng mga structor, di ba? Okay. Yung tungkol sa sinabi mong yan, napag-usapan na namin, huwag ka mag-alala. Ang kailangan lang po, ma'am, connect nyo sa akin yung taong nagre-request. Kailangan kumunik sa amin para mabigyan namin siya ng requirements. Kami mismo yung process. Ano ko doon kay Azul. Sige. Pero kailangan ng agency rin yan di ba? Yes. Oo. Kasi, ganito. Bago siya mag-apply ng job order, kailangan may agency sa Pilipinas na pwede niyang mag-process. Kasi pwede naman yun eh. So kailangan mag-ano lang siya kay Miss Ana. Tama ba?
Hindi, pwede din kay Miss Ana, pwede din kay Miss Ana. Kung pwede din kay Azul, pwede. Okay. Pwede rin siya ang mag-process. Ito, pwede din po ito. Si ano to, yung anak ni Mr. Rapaski, pwede siya pumunta ng OWA, mag-apply siya ng job order. Kailangan may requirements siya. Ngayon, kailangan lang na meron agency sa Pilipinas na magpo-process. Kasi pwede yun kasi skilled siya Oo, tama. Nakuha niyo? Oo. Pero, sige, pag-usapan na lang natin later. So, ibig sabihin, maayos na ang sitwasyon ngayon dyan. No? Opo. Kumpara mo naman sa dati. Ito may kabagalan lang. Mabagal nga Kasi lang. inuunti-unti nila talaga di ba? Inuunti-unti nila talaga. Opo. Kasi isipin mo naman, kaya nawalan ng parang sinara. Una, tayo ang nagsara, di ba? Tapos sinundan nila ng mga skilled natin, di ba? Sa atin, domestic worker lang ang sinara natin dito. Tapos sila naman, lahat sinara nila, di ba? Parang ganun no? Parang nag-retaliate yung Kuwait, no? Pero definitely, hindi naman siguro, no? Pag-aayos lang. Dahil kung matatandaan niyo po mga kakampi, may dalawang nangyari dyan, di ba? Ito yung controversial na nangyari. Yung nilagay sa freezer, right? Si Dimapilis. Tama. Tapos si Ranara. Tama po yan. Di ba? Isang taon na rin yun mahigit, si Ranara. Remember that? Yung sinunog, sinagasaan, yung mga parang ganun. Kaya doon nag-cause ng mag-ban muna tayo ng papuntang Kuwait sa diyan atong mga domestic worker natin, di ba? So ngayon, meron pa rin ba kayo diyan ng mga household service worker na ngayon ay kasalukuyan nagtatrabaho diyan sa Kuwait? Meron pa kasi marami namang ditong, ang sa problema dito ngayon, alam mo no? Yung mga finish contract, hindi basta-basta makakauwi. Ayaw payagan ng employer. Kasi wala pang kapalit. Oo. Kasi yun nga isang problema na hawak namin ngayon na handle namin. Under pa nito ng isang kakilala natin. Parang 2 taon na siya ngayon. Ngayong taon na itong September. 2 taon na siya, so magpipinis contract. So, nung naman, bigla siya pinagbintangan. Daw na nagnakaw ng 70 KD. Ano na lang po yun? Alibay na lang po siguro ng employer, ma'am. Parang hindi siya makaalis. Dahil nakatalawang taon siya, sabi, ang babait naman to. Ngayon daw biglang, binabato siya ng kawaling may mantika, yung mga ganon. Mainit yun di ba? Parang ganon. Kaya nadatroma yung Pilipina natin. So, bibigay ko sa'yo mamaya yung pati address nandun. Sige, ibibigay ko sa'yo. So, yung mga ganun. Lalapit natin sa atno, ma'am. Sige. Okay. So, ang gusto ko i-describe mo nga sa amin, paano nga ba magpatrabaho ang mga Kuwaiti nationals? Arabo na rin yan, di ba? Tama po. Kasi depende rin po kasi may mga Arab naman po kasi na nakapag-aral at saka makatao rin naman. Kasi sa mga nakakausap po, mga kasamahan ko dito, katulad yung isa, yung kasambahay niya, 20 years sa bahay nila. Di ba? 20 years. Oo. May kapag-anak ako dito, 25 years. Relative ko siya. Nalalaman ko na lang, nung nabanggit ko na nagkaroon ng awarding dito sa Galanis dito sa Crown Plaza. Sabi ko sa kanya, nagbigay ng award sa mga kasambahay na umabot ng 15 years above. Tapos sabi sa akin, ako nga 25 years na ako dito. Ha? Hindi pa alam. Bakit ako? Hindi mo sinabi. Sana mayroon ng award, sabi ko. So, hopefully na. Pero itong mga to naman, nagsabi sa akin na malapit na rin sila. Siyempre, 25 years na siya rito. Kasama yung kapatid niya. So, depende. Kaya lang dito, mag-iingat ngayon ang dapat ang mga agency sa pagbibigay ng kasampay. Kasi dapat CI, tama. Alam mo mabuti kung ano yung background na pamilya ng magiging employer. Huwag basta magiging Kaya siguro, nandyan ka para magtingnan talaga mabuti, no? Sino ang dapat, ganito Sir Freddy, sino ang dapat mag-check, mag-CI dun sa employer? Yung agency mismo. Agency dyan. Yes. Okay. Tama, sila dapat. Tapos yung agency dito. Diyan. Ibig sabihin ganito po. Kasi minsan kasi may mga kaibigan ako dito mga nasa agency. Nanonood lang naman ako. Ang dapat
dito kasi nung dumating ako dito sa 2008, yung isang kasama ko kasi ditong chief warrant officer, sabi niya sa akin, tama ka sa akin, saan pupunta? Sumama ka sa akin, meron akong pertulan. Nalaman ko may sarili siyang agency. Doon nga ako di makapaniwala kasi di ba, siyempre, di pagpunta ko doon sa kusina niya, sa labas, may mga nag-aantay na siyempre may dumating nag-aantay. Tapos mayroong Lebanese couple na may hawak ako ng mga resume. Tapos tinanong ako, sabi niya, sir, sa palagay mo okay tong worker na to. Bakit? Titinignan ko yung yung biodata niya, saka yung mga. Tapos, nakalagay doon is 35 years old siya. Pero kung titignan mo yung mukha, wala pa 20. Sabi ko, patay ka. This is okay, sabi ko naman. Tapos nung kinausap ko si Kabayan, ma'am, ito pa talaga edad mo. Sabi niya sa akin, sir, huwag ka lang maingay. Sabi sa akin, ha? Sa isip-isip ko, isipin mo yung katabi niyang Pinay, mas matanda sa kanya, pero ang edad niya, mas matanda doon sa katabi niya, sa papel niya. O, di ba? Di ba uso pa dati yung baklas kung tawagin? Oo, yun, mga uso pa yun. Ngayon, hindi na. Magpit na sila ngayon di ba? Yun yung isa. Yan nga po dapat yung maiwasan, yung bago nila i-deploy ang worker gun sa Pilipinas, they have to make sure na siya ay nasa tamang edad. Di ba? Huwag palulustin yung mga yung mga minor age tapos walang alam sa bahay. Kumbaga sa pinalusot lang. Kasi yun ang nag-suffer dito ng parang ang tawag doon, hindi magandang pagtrato sa mga worker kapag si aplikante walang proper training. Yan sa atin sa Pilipinas padala rito. Okay. At syempre mga ikaw ba kailan babalik mo dito? Panaginipan kita, sabi ang panaginip ko babalik ka ni. Ha? Malapit na, ma'am. For good na ba 'yon? For good? For good na ba 'yon? Tingnan natin. Hindi ko masabi. Mahirap kasi buhay. Pero basta sus, grabe ang hirap. Di basta ang gagawin ko, okay, yung kakampi ng grupo natin, malalawakin pa natin. Katulad kanina, yung isang kababayan ko dyan na humihingi ng tulong, aplikante na siya ngayon. Tapos nakita ko binasa ko kasi yung resume niya, tapos yung cover letter. Sabi ko na-impress ako kasi professional So, na-hire naman siya as admin assistant. So ngayon sabi ko pa nga sa kanya, gusto mo buuin natin dyan, kasi taga-infanta siya Sabi ko sa kanya, gusto mo buuin natin ako yung chapter. Sige, sir. Tapos sabi niya, bakit hindi na lang natin gawin kakampi, Pangasinan chapter, para buong Pangasinan sakop natin, sabi sa akin. Pwede din, pwede, maganda yun. Kaya nga, sinasabi ko nga kanina, ewan ko lang kung pwede kong i-add dito. Kasi is bright. Kasi UP, nag-arsa sa UP. Tapos yun, pwede. Ewan ko lang kung pwede siya mag-online. Wala pa ba? Wala siya? Nandiyan siya, dali. Ibigay ko yung pangalan niya. Paano ko ba i-add dito sa natin? Dali. Pwede, ibigay mo sa kanya yung Zoom link natin. Yung Zoom link natin. Ayan. At syempre, habang hinahanap niya, RB, punta muna tayo sa ating balita. Okay. Sige, teka sir magbabalita lang ako Sige po. Okay, eto yung ating mga balita ngayon sa mga OFWs. Ang paglipat ng mga OFW sa lungsod Dubai. Ang mga overseas Filipino workers sa Dubai ay pinapayuhan ng Philippine Overseas Labor Office na suriin ang kanilang mga dokumento at tiyakin ang kanilang legal na katayuan sa bansa. Samantalang pagbibigay ng bagong benepisyo ng OWA, ipinahayag ng Overseas Workers Welfare Administration ang bagong programa para sa mga OFW na may kaugnayan sa kanilang kalusugan at seguridad. Ang programang ito ay nagbibigay libreng check-up at medical assistant. Kampanya para sa mas mabuting kalagayan ng mga OFW sa Hong Kong. Ang mga organisasyon ng mga Pilipino sa Hong Kong ay naglunsad ng kampanya para mas mapabuting kondisyon sa pagtatrabaho at proteksyon para sa mga OFW sa kanilang mga lugar. Pag-akyat naman ang bilang ng mga OFW sa gitnang silangan,
Tumaas ang bilang ng mga OFW na nagtatrabaho sa mga bansang nasa gitnang silangan, tulad ng Saudi Arabia, UAE, dahil sa pagtaas ng demand para sa mga skilled workers. Mga problema sa balikbayan boxes, ang Department of Migrant Workers ay patuloy na nagtatrabaho sa mga issue kaugnay ng nawawalang balikbayan boxes upang masiguro ang tamang pagdating ng mga padala ng mga OFW sa kanilang pamilya. Arby, meron tayo nito, di ba? Yung video, kung kailangan mong higit pa, yan. So, tingnan natin kung makukuha ni Arby uli yung ating, yung nakuha ni Sir Jeffrey Balsa, yung kay Secretary. Remember that? Kasi ngayon, ang isang balita nga natin, kung idudonate daw ng custom, yung mga balikbayan boxes na ka-stranded doon sa may bandang sa kanila, ibibigay ito kay DMW. Tapos si OWA naman ang mag-aasikaso daw ng lahat. So, tingnan natin ang interview portion na ginawa naman ng ating si no? Sa plano ng Bureau of Customs about sa balikbayan boxes na planong idonate sa DMW. Yes, handa naman tayo. Nakipag-usap tayo kay Commissioner Rubio. At handa naman tayong magkapag-coordinate. Malaki na rin, mga halos 3,000 na yata ang nailabas ng Commissioner ng Customs sa mga OFWs na naipit sa mga warehouses since nagsimula tayo makipag-usap. So, malaking pasalamat natin sa Bureau of Customs. At patuloy lang itong effort na to. Yung may natitira yata mga 400 na mukhang hindi na mahanap talaga kung sino o kaya nahihirapan ilabas. So, idodonate daw, tapos kami bahala mamahagi. So, okay naman yun, walang problema yun, sasagawa natin yun. Ayon sa information namin, mga 13 container daw yung planong idonate ng Bureau of Customs. So, nakahanda ba tayo sa yung ating mga warehouse? Well, pinaghahandaan natin, kinakausap natin ngayon din si Admin Ernal Ignacio. Mukhang makakatulong yata ang OWA sa paghahanda ng mga warehouses. Pero ito, Sir Hans, Secretary, libre na po itong ipipick upin ng mga OFW. Yes, walang gastos ito sa kanila. Yun ang plano doon. I-donate lang sa amin. Tapos, basta't 1:1, ma-identify lang yung tamang recipient, yung consignee, ay masasagawa ito. Message na lang, Sir Hans, sa ating mga OFW na biktima ng balikbayan boxes. O, dumulog lang po kayo sa amin. 1348 ang shared hotline with the... Ayan. Nandiyan na pa si Sir? Kasi mag-out siya ng 1 o'clock daw sa kanilang time. Okay, Sir Freddy, anong oras yung 1 o'clock na yun dito sa Pilipinas? Ano dyan? Kung alauna dyan. At di alas 6 dyan. Alas 6. O, yan. Alas 5. O, kakain na kayo. Sorry pala, alas 12 pala. O, kakain po ako. Kapag meron ba, sorry, alas 12 lang pala tama, alas 12 pa lang, malawag pa. Malawag pa pala kasi, di ba pag alas tama, matagal pa, pwede pa wala pang alauna. Okay, so sir, so ngayon ay, ang nabigyan pa lang ng parang J.O. dyan ay si Miss Ana Del Mundo. Tama? Yes. Wala nang iba, siya lang. Wala akong alam kasi, siya lang alam ko mayroong agency dito na ganyan So baka tingnan mo pa rin yung iba. Di ba may pinapalakad tayo na pinapaayos natin, na? Okay. So sir, ano mga balita ngayon dyan tungkol sa init ng panahon? Kamusta? Magpapasko na. Medyo may humid pa po sa ngayon. May humid pa. Anong panahon ba dyan nagkakaroon ng medyo malamig-lamig na ang simoy? Medyo pagbabago na pa ang panahon dito, hindi kagaya ng dati ng nakarang linggo kasi grabe itong humid. Mainit, tapos humid pa. So ngayon medyo humupa naman na. Medyo maayos-ayos naman ang weather dito sa ngayon. Ayun, okay. Sige. So, anong mga pagbabago ngayon dyan sa sa Kuwait ngayon kaysa sa dating dati? Dito, nagkaroon na ng paghihigpit tungkol sa mga residence kasi nga po, dito, yung mga dating bahay or building dito na pinaupa-upahan, na mayroon silang mulhak yung sa lalim kasi ng mga building, may panibagong mga quart pa, giniba lahat yan.
May mga area din dito na yung building ini-inspection nila, tapos kailangan kung saan ka yung civil ID mo, yung address mo dapat doon ka nakatira. Hindi ka pwede lumipat basta-basta. So mag-teach address ka. Nagkaroon na ng pag-iipit na totoo lang dito. Lalo yung tinatrack nila po dito yung mga undocumented OFW. So talagang kasi marami pa rin. Hindi ba yan parang crackdown? Hindi naman. Yes. Parang crackdown na ngayon. Depende sa area. Kasi may mga area kasi dito, alam naman nila kung saan bandang area. Ikaw, kamusta naman yung nawala mong ikama? Hindi naman actually ikama yung military yung ID mo, okay, yung military ID mo. Oo. Pero may tatanong ako. Okay, ayun. Oy, bakit yan nakano ka? Decente. Wala ka atang buhok dyan. Wala ka buhok. Okay, kumusta? Nag-shave po ako dito. Kamusta ang sitwasyon naman ng trabaho mo ngayon dyan? Kamusta? Ang trabaho ng mga OFW natin dyan, kamusta? Dito kasi sa Navy, ilan na lang kami Pilipino rito. Yung bago namin, 5 plus 3 kaming original na dumating dito noong 2008. 3 lang kami natitira. Out of 20, 3 na lang kami. 2008 tapos ka pa nandyan? Yeah. Talaga. O, may kasama ka na yata ito. May isa? Yan si Sino yun? Yan nga yun siguro si yung sinasabi ko sa iyo na sabi ko bubuin namin yung yung Kakampi Pangasinan chapter. Sige. Ano pangalan nito? Si Ana. Sandali lang po, ayusin natin ha. Ayusin natin. Okay, ayusin lang natin. Mag-mute muna kayo. Ayan. Uy, ang Greece ay nangangailangan ng mga housekeepers, cleaners, kitchen helpers, cooks, waiters, driver for small transfer inside hotel, gardeners, spa therapists, general duties, front desk, and factory workers. Madami yan, ha? Yan. Pwede. Oo, dami nga eh. Di ba? Greece yan, Greece. Anong agency? Ang agency ay, asan ba to? Yun, Skilled Management Corporation Building. Ito nasa 1916 Singalong, Malate, Manila. Yan. Buti naman meron na. Kasi ma'am, ganito po yun. May mga kababayan kami dyan na ang ginagawa is kumukuha sila ng working permit sa isang employer sa Greece, tapos saka sila nagpa-process sa Pilipinas. Natatanda mo yung kinunik ko yata sa'yo dati yun. May nilapit ako sa dati. Okay. Kung natatandaan mo. Kaso lang, yung pagpunta doon ng mga anak ni Maymay, nakakagulat na yung binayaran. Alam niyo pa po kung di ba pito sila? Ang ginastos nila sa 300K para lang makapunta ron. Sa Greece? Yeah. Talaga? Ayan na. Tingnan nyo, ang branch office orientation, may mga orientation naman. We'll still have the same schedule. Venue will be announced on later. Sa Legazpi, September 13, Davao, September 20, Iloilo, September 25, and Bacolod, September 27. Magkakaroon ng mga orientation yan. Dito sa Manila, ang orientation ay September 9. At 9 a.m., 1 p.m. respectively. Yan, dito sa Maynila po. So, nagbibigay sila ng mga orientation regarding this. Nakapunta na ako dito sa Greece. Hindi naman, parang Pilipinas lang din. Di ba? Okay, nawawala-wala ang ating no? Ayan. Hiring for Greece. Tandaan po nating mabuti ha. Uulitin ko lang sa inyo. At check nyo rin po, to. Position na kailangan nila ay housekeepers. Yan. At cleaners, kitchen helpers, cook, ayan, cook, waiters, driver for small transfer inside hotel, gardeners, spa therapists, general duties. Ano kaya general duties? Ano ang trabaho nun, no? Front desk and factory workers. Marami. Ayan. Qualification nila ay qualification 19 to 25 years old. Language, kailangan marunong na English
with work experience related to work applying for and good attitude. Ayan. Diba? Ang mga requirements dyan natin ay passport, one format clear scan and platform upload. One format o one page yung CV. Diba? Yan. Yan po yung mga kailangan. Only, ayan, walang no couples, no relatives, no preference for the place of work, no request for group assignment. Wag, in short, wag makulit. Ito po, Skilled Management Corporation, Overseas Recruitment Agency since 1991. Ayan. SMC Recruitment 2020@gmail.com. It's www.skilledmanagementcorporation.org. Yan po, pwede yung pustakan. So, ulitin lang natin. Sir, ayan na si Ann. Ba't wala siyang picture? Miss Ann? Ann. Wala pa rin, RB? Okay, wala pa siya eh. Sige, si Ann ay nasa Pangasinan. Yes, sa Infanta po. Infanta, Quezon? Ay, saan ba? Pangasinan? Infanta, Pangasinan. Kasi Quezon yung... Sa amin. Oh, sorry. Alam mo, ano po kasi yan? Yung last work niya is BPO. Siya ay nasa BPO. Dati. Ngayon, nasa na siya? Yun nga po, sa Infanta, Pangasinan. Tapos yun nga, nag-apply siya doon sa agency ni Ma'am Ana Del Mundo kasi nga nag-qualify siya as admin assistant. Okay. So, di okay. Maganda. Diba? Anong agency dito ni Ma'am Ana Del Mundo? ADM din. Di ba? ADM kaya Ana Del Mundo. ADM. Dito, meron na siya. Dito. Yes. Okay. Sige. Saan matatagpuan ng ADM? Saan matatagpuan? Anong address ng Ana Del Mundo? Yun, recruitment agency. Di ba dito yon sa Pilipinas? Yes po. Static daw yun sa Pangasinan. Nag-message sa akin si Ana. Oo, medyo Sige, Ann, wag na muna. Saka na lang natin. May bagyo pa eh. May parating na namang isa. Okay. Sige, ano na lang, tawagan na lang natin. Sige. Sandali. Sinasat ko yung international, sandali ko. Parang yan? Parang dali. Okay. Ano pa ba yung mga natin, RB? Yung sa Canada ba? Meron ka dyan? Sa Canada naman, yung mga madami rin sa IPAMS. Di ba? Yun, mga working sa Japan. Sa Canada. Yan, meron din na papuntang Canada. IPAMS ang number 1 dyan. Ethical recruitment dyan eh. Walang placement fee dapat. Yan, papuntang Canada. IPAMS mo, magsaysay. Ayan yung mga magaganda. Diba? Staff house. Kasi ngayon po kasi ay may ethical recruitment na tayo. Anong ibig sabihin nun? Dapat walang processing fee, walang mga deduction, at dapat walang mga placement fee. Diba? Processing fee, wala dapat lahat yan. Yun, ang maganda. Ayan na tayo ngayon, diba? So, ano bang mga agencies yan? Staff house, diba? Yung mga papuntang, anong tawag dito? Yung magsaysay, IPAM, siya yung mga natatandaan kung medyo talagang magagaling eh, diba? Yan. Ito kasi grupo ng PISME. Tingnan natin yung PISME. Yan. PISME. Ito po yung mga sinasabi nga nila na yung mga grupo na ito na mahuhusay, di ba? Ayan. Sila ang ibig sabihin lang ng PISME ay mga job orders nila ay talaga namang walang babayaran maski sinong duling yun. Ang dami nga po kung matatandaan na nagkaroon dito sa Pasay nung lakaraan, no? Marami silang mga anong tawag dito, na kuhang mga manggagawa. Ang nag-apply daw sa kanila doon ay 7,000. Ayan. Ang ADM International Manpower Services. Ito, tingnan nga natin kung saan siya banda. What's up? Yun. Sige, ang mga kailangan naman, mga overseas job placement fee. No job placement fee wala. Job opportunity in various destination countries like Asia,
Africa, Canada, Europe, Australia, New Zealand, Middle East, and America. Ayan, at itong mga ito, ang first century, yan, ay, RB, paano ba to? Hindi ko makita masyadong Ang first century manpower services, ayan, RB, tingnan mo nga to, hindi ko mabasang maigi. Yan. Bilis. Yan, at sasabihin natin, ang ADM International Manpower Services ay nasa Unit 302, 3rd floor, RN Building, 17 Show Boulevard, San Antonio, Pasig. Nasa Pasig, 1605 Metro Manila. Yan. Nasa Pasig pala ang ADM. Yan. Okay? So, ayan. So, Kapredi. Ang wala na ba doon? Kapredi? Ang ADM, ito rin, sa Kuwait naman, ang pasok nito, di ba? Kuwait, ayan, ito. Ganon din eh. Oh, hindi mabasa yun dito, di ba? Oh. Talagang ganon. Ayan. Yung PISMI po ay iba-ibang grupo ito ng mga agency. Yan. Ang Peridot International, Petropil Manpower Services, Spices International Placement, Renzol, yan yung mga binabanggit ko, di ba? Renzol Recruitment and Consulting, Skyborn International, Smart Asia International Staffing Services, Staff House International Resource Corporation, Strategic International Manpower Services. At syempre, meron sila sa hindi ko masyado, Staff House, Staff Builders International. Ang multi-services ito, walang hindi ko mabasa yung iba. So, ang mga binabanggit po namin dito, tandaan nating mabuti ha, wala pong placement fee. Dapat, kasi ethical recruitment na. Ang mga grupo na to ng PISMI ay meron sila sa Asia, sa Africa, Canada, Europe, Australia, New Zealand, Middle East, and America. Ayun. Diba? Noong August 27 kasi nagkaroon ng isang job fair. Yan. So, yung mga binabanggit ko na yan sa inyo, ha? So, hindi natin masyadong makita kasi yung hindi ko mabasang maigi. Okay, next. Diyan pa ba si Cap ready? Okay, buksan mo na. Sige. Cap ready, nakita ko na. Ang ADM International Manpower Services ay matatagpuan sa Unit 302, 3rd floor, RN Building, 17 Show Boulevard, San Antonio, Pasig, 1605 Metro Manila. So, ano mga kailangan nito? Papuntang Canada tuloy. Papunta ng Kuwait? Kuya? Mga nurses po. Mga nurses. Lab technician, radiologist. Ano pa ba yung iba? Kasi sinare ko na po sa inyo lahat yun, ha? Dito. Nilipat ako ng office, ma'am, kasi ganito po yun. Umuwi na po kasi yung ibang Pilipino sa kabilang office. Ikipag sinasara yung pintuan, wala na akong AC sa loob ng opisina ko, kaya lalabas ako, pupunta ako sa kabilang side. Sige po. Mainit. Sige. Labasan na ba ngayon? Ano pa naman? Hindi. Nauna silang lumabas kasi magkaiba kami. Sandali po. Pupunta ko sa kabilang Ang ADM Manpower Agency is a real licensed recruitment company for skilled workers in Kuwait, United Arab Emirates, Oman, Qatar, and Saudi Arabia. Ayan, di ba? So, sabi nga kanina ni Capreddy, medyo may size naman. Ito po ako. Oo, diyan ka na, prew lang eh. So, Capreddy, yan yan yung isang mga nabigyan na ng job JO. Oo nga. Kanino yan? Sa inyo yan, dyan? Ayan, oo nga. Sige, so, Capreddy, ang kauna-unang palang nabigyan, itong ADM. No? Itong ADM. Yes. Oo. Wala na bang iba? Yes. O baka pwede mo yung binigay ko sa'yo, pwede mo ayusin.
Hindi ko po siya kasi nga po. Yeah. Gagawin natin. Alam mo na yun. Alam ko na gagawin ko. Okay. Sige. So, wala na ba ibang mga balita? Ako nang bahala po doon. Oo. Ala na ba mga ibang balita? O parang ano ba yung mga pwede natin bigyan pa ng information yung ating mga kababayan? Sir? Ano lang, mag-abang-abang lang sila kasi siyempre, sabi ko kasi mabagal dito kasi sumam. Mabagal, okay lang, sure Hindi ka ball. nakagaya ng dati. Oo, sure ball naman So, yun. kasi nag-iingat na lang sila kasi kaya mahigpit. Tama naman. Kaya yung mga kababayan natin dyan na gustong pumunta dito, konting hintay. Dahil at least, ang importante, open na siya. Pero open po tandaan po natin mga kakampi, yung munang mga skilled worker, right? Mga skilled worker pa lang po, hindi pa po yung mga household service worker, di ba? Ayan. Wala pa po. Ang dami nang nanood sa atin Okay. So, Kap-Freddy, ano ba? May mga iba ka pa bang information na pwedeng ibigay sa ating mga kababayan? Ano po magandang balita dito? Gusto mo yung magandang balita? Oo naman. Di basta, kasi nga yung last na nagkaroon kami ng, di ba last Friday nagkaroon kami ng event, di ba? Yeah. Yung sa Filipina Ophthalmologist, di ba? Corporation. Nagkaroon ng program dito na nabigay ng mga libreng salamin, mga reading glasses. Hindi ba pwedeng hindi ba pwedeng tawag dito? Hindi ba pwedeng dumaan lang dito sa Pilipinas? Yung mga salamin na yan? Kausapin natin si Preacher Ariel kasi si Preacher Ariel, si Dr. Ariel kasi de Rojas, siya ang natin ang spiritual advisor ng Kakampi Kuwait chapter. So pwede kong gawin na i-affiliate makipag-affiliate sa atin. Oo nga, pwede. Yung grupo niya. Para pagkaliba, pumunta man siya ng Pilipinas, halimbawa, di pag-usapan natin yan. Kakausapin ko siya kung pwede. Kasi marami naman silang magkakasama Para makatulong din tayo ng kahit ilang kababayan natin sa Pilipinas pag umuwi sila. Halimbawa, lalo pag siya umuwi, kung magkita kayo, ganoon ang gagawin, di ba? Opo, oo, tama. Okay. So, with that, ano ba yung mga iba natin na pwedeng mga opening na trabaho kaya dyan pagdating ng, yung talaga nagbukas na lahat ng malinis na bukas? Ito, yung karamihan dyan, kasi ang pagkakasabi ni Ma'am Ana sa akin, open din sa kanila ang mga waiter, waitress, cook. Ano ba yung iba? Swerte naman siya. Oo. Ang dami naman nakuha ni Ana, no? Siya kasi po nag-iisang kasi dito na may hawak lahat pa Matagal na po ang EDM International. Napakatagal na po niyan. Oo nga Dumating ako dito, EDM na siya So, ang kagandahan kasi dito nagkaroon kami ng ugnayan. So, sabi niya, sige, i-promote. Actually, ma'am, nag-usap na kami na kapag nagkaroon pa ng ibang mga job order, sa iyo lahat ilalapit. Tama. Hindi lang yun, para maging consultant ba na tayo na tinitingnan natin ano ba talaga yung mangyayari. Sana yung mga pidos-pidos nila, di ba, maayos na, baka meron na silang pidos sa kanilang mukhang meron na, no? Kakusapin ko siya, huwag kang mag-alala. We will go to that. Okay. Wala pa naman deployment. Kakusapin ko siya, akong bahala. Okay. So, hindi, yung sinasabi natin, bigyan sana natin sila ng, yung alam mo yun, yung orientation talaga. Siguro, ite-text ko na lang sa inyo yung iba. Okay, so, so ngayon ay may mga nagdadatingan na, no? Hindi pa naman siguro ngayon na dadating dyan yung marami, no? Di ba? Kasi medyo hinay-hinay pa din, di ba? Medyo mahirap pa rin daw kumapa ngayon dyan na mahirap, di ba? Yung mga ganong klase. Pero sa kabuuan ba ng takbo ng nyo dyan, kamusta ang buhay ng mga okay naman. Pilipino? Okay naman po yung mga buhay ng mga OFW dito na iba. Maliban lang po doon sa mga kasi may mga nagsasara din dito katulad nung minsan may nakasakay ako sa bus. Cleaner siya sa isang clinic tapos sabi niya magsasara daw na yung clinic nila early next year. So sabi ko sa kanya, sige, kumunik ka sa aking kabayan, ilalapit ka, dito ka ako kay Ma'am Ana kasi nag-hire sila ng mga cleaners. Tama, para hindi mo na uuwi, no? Tulungan kasi niya. Basta may mga
visa sila at may mga passport. Kumbaga legal sila. Mhm. Pero ang tanong ko sa mga activities niyo dyan, ano na, kamusta na? Yung ibang grupo dito, katulad yan, may nakita ko dito sa grupo namin, meron silang yung sa Zumba. Pwede yan. Kasi yun ang marami dito eh. Marami dito yan. Kaya hindi naman ako sumasama dahil hindi naman yun ang main concern ko dito, kundi yung pagtulong sa mga district W, yung mga nangangailangan ng advice kung ano dapat gawin, dahil finish contract na sila, mga ganun po ba? Pero ang kailangan mo, alam mo yun kung ano, kuya, alam mo kung anong kailangan mo, Freddy. Mag-exercise ka, hindi puro ganyan daw. Aktibo po ako sa ganyan kasi dito, Ay, dahil di dyan ba sa nag-walking Amerika. ka magmula sa main gate hanggang, aktibo po ako sa ganyan sa sports. Wala pong problema. Kumusta naman Dahil yan ang number one na nag-iingatan po kalusugan kasi okay. mahirap magkasakit pag nandito ka sa ibang bansa. Oo nga. So, stay healthy. Unang-una, siyempre, si God, ang unang-una. Tapos, stay healthy. Kung ano yung bawal na kainin mo, huwag mo kakainin. Ganun ba? Kasi, siyempre, we're not getting any younger. Tapos, alam niyo naman yung buhay sa abroad. Yung iba hindi nag-iingat sa kinakain. Kaya, may mga kababae tayo nagkakasakit. Diba? Na-atake, ganun. Si ano nga pala, yung in-interview natin na may sakit, nakauwi na ba yon? Bautista. Nandiyan na sa... Mario Bautista, nandiyan na. Kaso nga, di naman nakomunik sa'yo. Hindi nga. Baka kasi, pwedeng, kasi may isang naghahanap ng hindi naman tulong, pero gusto nila, Freddy, gusto nila... nawala ako. Oo, nawala ka. Sige po. Gusto nila kasing malaman yung mga na-disable na mga OFWs. Para merong silang isang survey, naghahanap sila ng mga pwedeng tanungin na mga... Sana nga si Mario Bautista, wala ka ba ang telepono niya? Wala po eh. Yun, ang Ay, problema. ma'am, buti na napagit mo tungkol sa... Ma'am, mayroon akong tinutulungan sa Taiwan. Paano kaya yun? Kasi si Kabayan, di ganito po yun. Yung anak niya, factory worker sa Taiwan, ikinunik ka na kay Ma'am Mercy. Tumulong si Ma'am Mercy, pero itong si Kabayan naman, si pinaka-confine. Mayroon siyang sakit na leukemia, plus bone marrow. Yung umiiyak yung tatay kasi sabi niya, sir, tulungan mo naman ako, sabi niya. Baka miyembro yan ni OWA eh. Miyembro ba yan ni OWA? Oo, nabigyan na siya ng OWA ng tulong. Kaso, patuloy pa rin ang gamutan. Paano yun? Sige nga. Yeah, pwede yan. Tanungin lang. Kasi meron tayong hospital nga dito eh, di ba? Sa Pampanga. Di ba? Tatanong ka na. Sige, magtatrabaho na? Sabi, pakita ko yung kasama kong... ito, para makita mo. Philippines. Hi, hello. Si Ma'am, What's your name? What's your name, sir? Hello. This ba ka lang pala, Mr. Ma? How are you? Ay, fine. How are you? Ganda. So, ano siya? Militar din? Militar? Amerikano ba siya? Chief Warrant. Hindi, Kuwaiti. Kuwaiti. Chief Warrant Officer. Yun ang chief officer niyo? Oo. Mahihain eh. Yeah, isa sa... Mabait ba ang mga Kuwaiti? Hindi kasi masyadong... Mabait yan. Hindi, kasi nga, siyempre, alam mo naman yung sitwasyon ko dito. Ako yung inaasahan. Oo, sa trabaho. Kasi yung binigay sa akin mo, may trabaho dapat ako. Okay. Sige, hindi na kita kukulitin. Tawagan na lang tayo mamaya. Para makakain ka na dyan, tanghalian. Hindi na kaya pa ako kakain bago mag-alauna, maaga pa nga eh. Sige, pero huling tanong ko na lang ito sa'yo. Huling tanong ko na lang sa ito. Paano magpatrabaho ang mga Kuwaiti? Pero, tema na. Bago muna yan. Ito ba yung base militar dyan ng Amerikano? Tama? Kuwait Naval Base po. Kuwait Naval Base. Kuwait Naval Base. Akala ko Amerikano. Okay. Pero dito may mga Amerikano. Dati. Ngayon, nagubiya na. Meron pa din nagpupunta pero hindi na gaano karami. Kapag meron silang dinadala dito mga sasakyan na nililinisan, parang merong area dito na wakrak kung tawagin. Yung mga sasakyan ng Amerikano dyan, hinugasan. Tapos babalik ulit sila, alis, parang ganon. Okay. Sige. Babalik sa kampo. Opo. So may kampo sila dyan? Tama?
Hindi ba pwede sagutin? Hindi. Meron silang detachment. Detachment lang. Hindi, Okay. pwede, meron silang detachment lang po. Okay. So, ang tanong sa'yo... Ma'am, mabalik. Sige. Para Sige tayong po. madaldal kasi. Hindi, yung sa Taiwan. Ah. Sa Taiwan, ma'am. Yung sa Taiwan. Gusto nga i-connect sa'yo. Tulungan natin yun. Kung paano. Ipa-interview ko sa'yo, ha? Ano sabi ba ni Mercy? Hindi. Tinulungan niya na actually. Ngayon, nakakuha na sila ng tulong sa OWA. Siyempre, kulang. Isipin niyo po, leukemia. Tapos bone marrow. Tapos yung Ba't tatay, hindi pa umuwi? yung ibinigay, pwede bang iuwi yun? Di ba mas malaki ang gastos kung nasa Pilipinas siya? Sa bagay, doon ba malilibre? Hindi ko lang po alam. Sige, kasi dito may hospital tayo. May cancer ano din dito para mga... Okay. So, Freddy? Busy na, busy? Sige na po, ma'am. May pinagagawa si Chip. Okay, bye-bye, bye-bye. Bye-bye ka. Bye-bye. Hello, thank you very much. Thank you very much. Sige, ma'am. Sige. Okay. Sige po, ma'am. Okay, ayan po, di ba? Sabi nga natin, nagtatrabaho kasi siya di ba? So with that, siguro tayo ay magpapaalam na rin. Ito po yung lingkod, Fe Nicodemus. Pero may mga paalala ba tayo, RB? Ha? RB? Sige, paalala muna tayo. Bago tayo magpaalam sa ating babaeng migrante, may kakampi ka. Ano nga ba maghanap ng trabaho? Saan tayo magsisimula? Una, mga job fairs. Diyan, pwede tayo. Ang mga job fair ay mga event kung saan maraming kumpanya ang nagsasama-sama upang mag-alok ng trabaho. Magandang pagkakataon ito para personal na makausap ang mga potensyal employer at direktang mag-apply ng trabaho. Pangalawa, Public Employment Service Office. Ito ang mga opisina ng gobyerno na tumutulong sa mga naghahanap ng trabaho. Sila ay nag-aalok ng iba't ibang serbisyo tulad ng job matching, career counseling, at pagsasanay para mapadali ang paghahanap ng trabaho. Ikatlo, online job portals. Ito yung JobStreet, Indeed, etc. Ang mga online job portal ay may mga website na kung saan maaaring maghanap at mag-apply ng trabaho online. Dito, maraming job listing mula sa iba't ibang kumpanya at industriya. Pwede rin itong mag-set up ng alerts para malaman agad kung may bagong job opening na akma sa inyong profile. Ika-4, social media Facebook link. Ang social media platform tulad ng Facebook at Link ay nagiging popular rin sa paghanda o paghahanap ng trabaho. Sa Link, maaari kang makipag-network sa mga professional at maghanap ng mga job posting sa Facebook. May mga grupo o pages na nagpo-post ng job vacancies. Ang mga nabanggit na paraan ay makakatulong po sa inyo na mas madali at mas mabilis na makahanap ng trabaho. Importante lang na subukan ang iba't ibang paraan upang makita kung alin ang pinaka-epektibo para sa inyo. Okay, ayan po ha. Pag mag-a-apply, mga sinabi natin. Bukas po, pakinggan natin, abangan natin po ang ating mga iba't iba pang mga trabaho. Dito lamang po yan sa ating kakampi online. At siyempre maraming pong salamat sa lahat po. Lalong-lalo na doon sa mga OFW ay kailangan lang po natin, wag kang mag-abroad, di ba? Pagka ikaw ay mahina ang, may ganon, di ba? Huwag kang mag-abroad kung ikaw ay mahina ang, ang loob mo. Yung mga ganon, RB, meron tayo na, di ba? Huwag kang mag-abroad kung medyo sensitive ka. Oh, di ba? Huwag kang mag-abroad kung lagi mo naiisip ang pamilya mong naiwan dito. Homesick, di ba? Yung mga ganon, meron tayo nyan, Dre. Huwag ka rin mag-abroad kung ikaw ay tanong ng tanong, makulit ka, yung ganon. Kailangan talaga palasunod din kasi nandun ka na di ba? Ayan. Okay ba?
Nakita mo yun? O, huwag ka rin mag-abroad kapag ka ikaw ay mainipin at tatamad-tamad. Yun, huwag kang tamad. Di ba? Yung mga ganong klase. Tingnan natin kung makukuha pa natin yon. Kaya nga, ang dami namin mga bilin sa inyo dito sa ating paglabas na ito. Kailangan dumaan tayo sa tamang proseso. At tatandaan natin lalo na ang Middle East, walang placement fee yan. Diba? At yung ibang papunta ngayon, lalo na pagka pumasok kayo ng trabaho, merong grupo talaga, Peace Me ang tawag nila doon. Peace Me. Isang napakalaking mga agency, tawag ito, recruitment agency, nagsama-sama together para magkaroon sila ng isang ethical recruitment. Ano ba yung ethical recruitment? Ito po yung sinasabi nga na napakaganda na ini-introduce ngayon ng DMW plus ating mga agency. Ang ethical recruitment ay napakaganda para sa inyong mga ang tawag dito, nasa inyo yung parang kumbaga yung ethical recruitment po, wala kayong babayaran na mga placement fee. Tingnan natin ano nga ba ang ethical recruitment, diba? Yan. Ang gusto sana nating malaman, lahat po sana kayo ay hindi na. Pero, tandaan natin, si POEA dati, at ito'y pumasok na sa DMW, ay nagsasabi, nag-allow siya na 1 month salary ang pwede ninyong ibayad. Yun, di ba? Yun. Arvin, meron na kita ba na? Huwag kang mag-a-abroad. Huwag kang mag-abroad kung hindi rin lang buo ang loob mo. Huwag kang mag-abroad kung hindi mo kayang magtiis at magsakripisyo. Huwag kang mag-abroad kung hindi mo kayang magtiyaga. Huwag kang mag-abroad kung hindi malakas loob mo. Huwag kang mag-abroad kung puro ka reklamo. Huwag kang mag-abroad kung hindi mo kayang kainin ang pride mo. Huwag kang mag-abroad kung hindi mo kayang indahin ang lungkot. Huwag kang mag-abroad kung mahina ka. Huwag kang mag-abroad kung hindi ka marunong dumiskarte. Huwag kang mag-abroad kung hindi ka sigurado kung bakit ka nga ba mag-a-abroad. Life abroad is never for the faint heart. You'll be out of your comfort zone, out of the familiar, safe place you're used to. Dito, kakainin ka ng buhay ng lungkot mo. Iiyak ka na lang bigla for no apparent reason. You'll get frustrated a lot of times. Hindi mo maiiwasang i-compare ang buhay mo noon sa Pilipinas sa buhay mo ngayon dito abroad. You'll even start giving up on yourself, and you'll start questioning if you've really made the right decision. Mag-a-adjust ka sa bagong buhay, bagong environment, bagong tao, at bagong trabaho. Kung noon sa Pinas, boss ka at nasa taas ka na, dito magsisimula ka ulit sa baba. Kung pride ang paiiralin mo, walang mangyayari sa buhay mo. Hindi naman lahat sinuswerte at nakakahanap ng magandang trabaho na may malaking sweldo. Yung iba, nakapagtapos at nakapagtrabaho sa magandang kumpanya sa Pilipinas, pero pagdating dito, papasukin ang kahit na anong trabaho, waiter, driver, receptionist, kitchen assistant, sales lady at iba pa. Dito, hindi na mahalaga kung ano ang trabaho mo. Ang importante ay naitataguyod mo ang pamilya mo sa bawat padala mo. Ayun, kita nyo? Okay, ang ethical recruitment o ethical na pagre-recruit ay tumutukoy sa proseso ng pagkuha ng empleyado sa paraang makatarungan, tapat at nirerespeto ang mga karapatan at dignidad ng lahat ng kandidato. Kasama ang mga ethical na kasanayan. Ibig sabihin nito yung mga lahat na mag-a-apply siguro, no? Ang kasanayan, ang katarungan at transparency, malinaw na mga paglalarawan ng trabaho. Hindi mapiling proseso sa pagpili at bukas ang komunikasyon tungkol sa tungkulin at mga kondisyon sa trabaho. Yun. Paggalang sa karapatan ng mga candidates. Yung ibig sabihin, ito yung mga nag-apply. Proteksyon sa personal impormasyon ng mga kandidato o yung mga participants at pagtitiyak sa kanilang mga privacy sa buong proseso ng pagkuha nila. Pag-iwas naman sa mga diskriminasyon, tinitiyak ng mga desisyon sa pagkuha ay batay sa kwalifikasyon at kasanayan nang walang pagkiling batay sa lahi, kasarian, edad, relihiyon
o iba pang personal na katangian. Siyempre, of course, pagsunod sa batas, pagtupad sa mga batas at regulasyon sa paggawa ng lokal at international. Yan ang ethical recruitment. Okay, pag-iwas din sa exploitasyon. Tinitiyak na ang proseso ng pagkuha ay hindi nag-aabuso o nananamantala sa mga nag-a-apply, lalo na sa mga mahina na grupo tulad ng migranteng manggagawa. Ang ethical na kasanayan sa pagre-recruit ay tumutulong sa pagbuo ng magandang reputasyon para sa mga employer at sa pagtataguyod ng makatarungang kapaligiran sa trabaho. Yan. Yung mga OFW ang madalas na ganito dapat di ba? Tingnan nga natin. Ito nga, ang OFW o mga manggagawa sa labas ng bansa ay tumutukol sa mga Pilipino nagtatrabaho sa ibang bansa. Ang OFW ay magsasagawa ng iba't ibang uri ng trabaho. Mula sa domestic worker, construction worker, healthcare, at iba-ibang professional. Yun po yung mga OFWs, di ba? So, yan po ang ating mga kaalaman dito lang sa ating babaeng migrante may kakampi ka. So, dapat po, lagi niyong tatandaan, ang pag-abroad ay hindi po maaganda talaga. Ang pag-abroad, maganda siya in the sense na yung sweldo, di ba? Kaya kailangan matuto tayo. Kung ayaw mo ng kaaway, huwag kang magpautang. Huwag kang magpautang sa iyong mga Huwag kang magpautang sa mga kaibigan mo, best friend mo, at lalong-lalo sa mga kamag-anak. Dahil pag hindi ka binayaran yan, makakaaway mo siya. Okay, dito po sa babaeng migrante may kakampi ka. Ito po yung inyong lingkod, Fe Nicodemus, para sa ating kakampi online, babaeng migrante may kakampi ka. Paalam po!